po yung airport. So kasi nga kailangan natin isara, pero ang kailangan natin, yung right of way, yung mga bahay dito, Opo, kailangan mapalipat natin. Kasi paano tayo gagawa kung ano? Di ba? Kailangan namin ng tulong yun. Pabayaran naman natin. Yung mga bahay po hindi tinanggal, dinikit lang na gano'n. Dapat po alis yun. Bakit? Pumayag Meron ng bang- DP. Eto, meron po doon. Saan? Hindi tinanggal yung bahay, idinikit lang. Idinikit sa flood. Doon sa bahay, yung mga dike. So kailangan din nating ayusin yun. So i-survey Once nyo na lahat pagdating yan. ng mga panahon, matitibag yun. I-survey nyo na lahat. Wala mo siya. Mag-procedure na kayo. Lahat ng right of way na kailangan nating bigyan na natin. Pero Kap, kailangan natin ng tulong. Sabihin mo na lang sa mga may bahay na unang-una ka mo, bawal mag-build ng bahay sa tabi ng ilog. Kasi Hindi, dapat po ilog. ang purpose nung dike na yan, pag madadaan, Hindi, wala na. madadaanan may bahay sa gitna. Hindi pa paano mo dadaanan. May bahay sa Ay, gitna. nagtataka ako, ba't napayagan ng ano yun? Wala na tayong magagawa. Kailangan na nga natin sila i-relocate. Di ba? Kasi hindi natin masasara to kung ang mangyari dyan, dike, pag may bahay yung magiging dike. Tapos gagawa ka na naman ng dike. Hindi pwede yun. Lulusot at lulusot yun. At sila din yung tatamaan, yung mga may bahay din. Di ba? Hindi, mas delikado nga. Delikado yun. Tama So, ba, Kap? Pag nagkulap Go ahead, kasi- Prof. Tama ba, Kap, na hanggang dito ang baha dito? Opo, napakalakas ng current dito. May mga release po. Malakas ang current. Opo. Tapos hanggang gano'ng kataas? Dito po. Pare. Parang Alex, confirm dito. Naglakad kasi kami rito eh. Naglalagay po kami ng lubid para hindi makakalakad ang tao. Bumabaligtad yung mga bangka. Okay. Pero mas mataas itong dike na to sa bewang nyo eh. Opo, Tingnan mo, opo. mas mataas oh. So kung meron yan, walang Oo, baha walang dito. Siyempre po. So yun dahil dito kaya may malakas ang current dito. Butas kasi din. Dahil butas. Sige. Gagawin natin to pero kailangan natin ng tulong. Kap, sabihan niyo si Mayora. Sasabihan din namin si Mayora kasi eto na. Usap lang naman kami dati na yung mayor regarding. Tapos, survey nyo na lahat. Okay, wala. Sek, may tanong yata sa inyo. Nakikita. Ayan. Pwesto. Pesto. Pwesto. Daming ano dyan, no? Oo, tsaka hito. Dito ilalagay yung signal. Baka daw po ito kahit sa'yo. Sa kaliwa yung reporter para natin lingon. Sa kaliwa. Dito kami, dito. Para ate. Hindi natatabingi si Sek. Okay. Saan yung kaliwa? Kaliwa. Ano yun? Dito. Pag nakaharap. Alin na kaliwa namin, kaliwa nyo. Pwede rin dito. Oo. Dito nga yan, mas maganda. Kasi ito yung putol eh. Once we ano,
dyan. So, nandito kami ngayon sa Barangay Bulusan. Ito yung isa sa mga unang pinuntahan ni Pangulo nung, I think, bandang August, if I'm not mistaken, nagpunta si Pangulo dito. Yun nga, nakita natin itong mga ghost project na ang bilang namin dito pa lang sa area na to 1, 2, 3. Ito naman halos ghost na rin to kasi ano na rin, no? Kulang na kulang, no? So ito yung in-inspect ni Pangulo, may nakita tayong mga ghost project. Ito mga nakikita nyo, ito dapat meron ditong flood control, may dike dapat ito, dapat nakatuloy yan. Ang problema, dahil nga ghost project, may 777 na meter gap dito sa community na to. So, ang nangyayari, kahit na merong harang dito, wala. Kasi, kung papasok din naman ng tubig dito, edi bahaya pa rin lahat yan. Tapos, kakagasa pa yung tubig papunta doon. Diba? I'm sure sinabi sa ni Cap na lampas bewang ang tubig dito. No? And hindi natin ma-solve to hanggat hindi natin masara yan all the way. No? 7 months in 1 year bumabaha dito sa Barangay Bulusan, dito sa Kalumpit. At ito nakikita natin sa iba pang area dito. So ngayon, lahat ng mga involved dito, kasama na sila Sims, Wawaw, may mga St. Timothy din ata dito, lahat yan may kaso na. No? At most likely, ma-file na sa korte ng ombudsman yung mga kasong ito. Pero nandito kami ngayon kasama ng bago nating district engineer, si District Engineer Kenneth, para hanapan ng solusyon to. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong gagawin dito, tapos next year, baha na naman sila. At na very least, kailangan simulan na to. So yun ang pinag-uusapan namin ngayon. So, ang instruction natin kay DE, base na rin doon sa sinabi ng Pangulo mismo nung nandito siya, isara natin tong gap na to. So sabi ng Pangulo, isara yung gap, sabi ko kay DE, isara natin yung gap. So, sisimulan na nila yung proseso para isara yung gap na to. So, ang problema lang, may mga legal issues kasi meron dapat ginawa na dito, wala. So, aaralin na ng mga abogado namin kung pwedeng papagawa ng DPWH, tapos panibagong kaso na naman kay Wawaw, kay Sims, at kung sino pa, para bawiin na rin yung pera ng gobyerno. Pero hindi naman natin pwedeng hintayin yung mga kaso bago natin pagawa to. Kung gaano ka tagal bago matapos ang mga kaso sa Pilipinas. This cannot wait anymore. We have to close this gap para naman makita ng mga kababayan natin dito na may ginagawa yung gobyerno. Para hindi naman sila 7 months in a year na nagbabaha. So yun din ang gagawin sa iba pang mga lugar dito sa District 1 na in-instructan ko na si DE. Where do we get from? We will have to get funding from savings in 2025. No, kasi nga there's no flood control funding for 2026. So we will have to get funding from savings. Sir, sa meeting nyo kanina, gano'ng karaming trabaho nyo kailangan gawin aside from this case? Hindi ko pa alam. Pinapa-assess ko na. First day ni DE. So first day niya. So he will have to make that assessment. No, ang problema, maraming legal issues dito sa first day, as you probably know why. No? But sabi ko sa kanya, ang focus na dapat yung trabaho, paano natin aayusin itong mga proyekto dito ng tama, and then yung mga legal, sila Yusek Atona at saka sila Asik Romel ang mag-aasikaso nito. Sir, based dun sa master plan, gano'ng ka-crucial sa area? It's part of the master plan. We got verification now from our technical experts na it's part of the master plan. Yun nga. Hindi ginawa ng tama. No? And then, kasama natin si Professor Mahar, he will help us assess the efficacy. Pero sabi nga niya, kung hanggang dito ang baha, kung yung dike mas mataas, halos hanggang ulo ko, hindi magbabaha na dito kung masara natin. So we have to, and then we have to do the same assessment sa ibang lugar. Sir, ano po masasabi ninyo na may mga local chief executive po na ay papasokin sa site yung mga contractor na pinaghihinalaan na yung project na yun ay naging ghost po? Legal issue yan No? So kung may kaso, ite-terminate yan. No? So
Pero, ano na muna, yung legal issues, kaya wala tayong choice yan. Kailangan nating asikasuhin yan. Pero kami ni DE ngayon, ang pinag-uusapan na natin, solusyon. Kasi sabi ng Pangulo, kailangan maibsam naman yung baha dito. Di ba? Hindi pwedeng, okay, sige, kailangan natin pakulong lahat din nung involved dito. Pero hindi natin pwedeng kalimutan yung buhay ng mga kababayan natin dito. So ngayon po sir, ang general instruction po ninyo, yung mga may gap tapusin na. Yun ang actually specific instruction yun. No, sa lahat ng area. And by the way, uulitin ko, no, may bago tayong cost of construction materials. Mababa na. So ang sabi ko kay DE, kailangan, base sa DO natin, yun ang kailangan ng gamitin dito. Kahit na hindi to 2026 project, kahit malamang to kukunin from savings ng 2025 at gagawin na natin ngayon, yun na ang magiging basehan nun. So, bababa yung cost ng project dito, at the same time, finally, masasara na natin. Pero may right-of-way issue tayo. Nakikita nyo naman yan. Puro bahay yan. Puro bahay yan. So, kailangan, makausap ng mabuti ng local governments natin, tsaka ng kapitan natin. Siyempre, i-compensate naman sila. Pero, habang ginagawa yung plano, kailangan maklear na to. Para tuloy-tuloy yung construction. Pero paano bang gagawin? Tatapalan lang yung mga butas o pati yung mga dating They will have to check. Kasi merong mga dating nakatayo na dahil may mga bahay sa gitna, hindi tinuloy yung dike. Yung bahay ang ginawang dike, hindi naman pwede yun. Di ba? Parang band-aid lang to eh. Sa how soon kaya ito, considering na merong right of way? I'll pass it on to the... So sa instruction po ni Secretary, as I understand, sisimulan na pong pag-aaral dito. So immediately, kailangan pong ma-parcellary survey habang inaayos po yung design ng flood control. And at the same time, magkaroon ng coordination meeting dito po sa lugar. So while hinihintay po yung pondo, na paghahanapan ng pondo, pwede pong gamitin yung time na yon para gawin lahat ng studies, para lahat po ng gaps sa instruction ni Secretary, magawa na po habang hinihintay yun. Ballpark po, baka meron kayong estimate per 1 kilometer siguro kasi 770. You mean, gano'ng kabilis matapos? Ay, costing po para malaman natin may makukuha akong receiving. Wala. Hindi pa We have natin to check po. masasabi. We have to check po. Babalikan namin kayo, don't worry. Di siguro paano po magbabago yung approach in building infrastructure projects sa first DEO ng Bulacan? Especially now with the help sina Sir Opo. Mario. Well, Napahirapan niyo yung masyado sabi yung ko nga po dami. kanina, yung sistema po ng DPWH napakaganda. So kailangan lang pong sundin yung totoong process, yung tamang proseso. Kasi naka-in place na po eh. Namana na po namin yung sistema. So kailangan yung right system, implement po ng tama. And yun po yung magiging guide po namin. Yun po yung magiging direction po namin para po masunod yung challenge po na to na binigay ng Pangulo ni Secretary. Apo. Tsaka meron ding mga dagdag. No? May mga dagdag tayong mga ginagawa na kailangan i-implement ng mga district engineering offices. Hindi lang dito, kundi nationwide. Pagbaba ng presyo, yung transparency portal, na kailangan lahat ng procurement ngayon naka-live stream. Kailangan, wala na yung collusion sa mga nagbibid. Di ba? Wala na yung bilihan ng kontrata, wala na yung pasahan ng kontrata. Kamukha yung kalokohang sinasabi ni Sara Diskaya na nadamay lang siya. Paano siya madadamay? Siya yung nakapirma doon sa kontrata, tapos sasabihin niya, hindi siya nag-implement. O hindi ibig sabihin nun, talagang lumabag sila sa batas kasi bawal yun eh. Kung ikaw ang kakontrata ng gobyerno, ikaw ang mag-i-implement. The mere fact na sinabi niya na nadamay lang siya, hindi naman siya ang gumawa. Ibig sabihin, sino ang gumawa? Di ba? Ikaw ang nakapirma doon. So lahat yun, kailangan mabago yun. In your experience, gaano po ka-effective ang reshuffling of employees and officials? Given na kung... I've never done it, so I don't know. I've never done this reshuffling in my career. Ever. Nagawa ko sa DOTR. Isa-isang tanggal sa kaap. Hindi ganito, nationwide. Ibang usapan to. So, we will see how effective it will be. But we have to do it. And I think, very important na magsimula tayo dito sa Bulacan. Kasi dito nagsimula lahat eh. Itong kalokohan ito eh. At ito talaga yung pinakamalaking mga amounts na ninakaw. No? So, malaki ang responsibilidad ni DE. Pero, bilib din ako sa kanya. Kahit na mabigat sa kanya to, tinanggap niya yung trabaho. Engineer, may warning sa inyo kanina si Secretary. Paano po natin ma-resist yung mga temptations para masigurado magagampanan yung tungkulin? Siyempre po, regarding temptations, kailangan na po natin ng pananalig doon. So, just keep the integrity, kagaya po ng mga namana namin sa mga previous mentors namin.
para po magawa ng tama yung trabaho. At Most likely savings yun for na nanggaling sa 2025. Meron naman kaming savings. Eh. So ito ang mga pinaka-critical na kailangan maayos. Sa pag ba mag-other matters doon sa sa budget, sir, pwedeng paliwanag lang yung may sinasabi kasi si Attorney Falsis tungkol dun sa 45B na doon daw to para sa allocables daw to sa Baka may congressman. mga pinakasan Baka may congressman na humihirit ngayon na mabalik. Unang-una, yung mga allocable, no, sabi ni Senator Ping Lacson at ni Senator Will, yan ay gininis na sa Senate version. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga proyektong natira, libo-libo na kasi yung natanggal ng mga proyekto. I think, nagsimula ang proyekto ng DPWH nung itong NEP na sinabmit ni Secretary Bunoan, ni Yusek Cabral, nasa 15, almost 20,000. Ngayon ang pinag-uusapan natin, 10,000 na yan. So, ang dami nang natanggal. No? Ang sinasabi lang namin is, yung pag-apply ng CMPD na bago, yung pagbaba ng cost ng materyales, kung pwede lang sana ipaubaya sa DPWH na ang DPWH, tulad nila DE Kenneth, ang mag-i-implement. Kasi kailangan tayong pumunta project per project. Kasi lahat ng project iba-iba. No? At para makuha natin yung tamang pagbaba ng proyekto, dapat gawin isa-isa. Hindi yung ginawa ng Senate na hindi naman natin sila masisi kasi wala naman sila ng mga program of works, wala sila ng mga iba't ibang datos na ginawa lang across the board on average na reduction. Yun lang naman. Pero sabi ko nga, kung yun pa rin ang magiging desisyon ng Kongreso, wala naman pong problema yun. Pero may mga epekto ito sa mga ibang proyekto na sobra ang naging bawas. So, ibig sabihin yun, doon mababawasan yung mga proyekto. No? So, yun lang naman yun. Ano lang yun, no? Gusto lang namin ipaabot sa Kongreso na yun ang epekto at nag-aapila kami. Kung hindi kami mapagbibigyan, gagamitin namin kung ano ang budget na ibigay sa amin ng Kongreso. Ganun na kasi yan. How do we allay fears po kaya? Kasi may mga nagsasabi po na Hindi namin ibababa. based on new PCIJ report, yung mga nakakuha po ng most DPWH budget sa House version ay mga House leaders. And then, from the looks of it last night, mga House lawmakers po ang nagpupush na ibalik sa version nila yung budget. Unang-una, importante siguro na malaman ng lahat na ang lahat ng budget ng mga proyekto ng DPWH simula 2026 bababa ang cost nun. Sigurado yun. Kasi binaba na namin as of October 30 ang cost ng materyales. Siguradong bababa yun. Number 1 yun. Number 2, yung pag-implement ng mga proyektong yun, talagang bantay sa lakay tayo dito. At yun ang instruction ko hindi lang kay DE Kenneth, sa lahat ng DE at lahat ng RD. Kasi pag ang pag-implement, bababuyin ulit nila. Kung ano nangyari at mangyayari kay Alcantara, kay Bryce, kay Mendoza, etc., Pakanan, lahat ng mga nakulong na at makukulong ulit, mangyayari din sa kanila. So, ganun nga kasimple yun. Immaterial sa amin kung sino ang nagpasok ng pondong yun. Immaterial yun. Bakit? Kasi ibababa namin ang presyo, whether they like it or not. Number 2, i-implement namin ang tama to, whether they like it or not. Sabi ni Senator Lacson, hindi na lang daw sa Malacanang yung budget na additional. Pwede naman yun. Sabi ko nga, walang problema. Kung ano ang ibibigay ng Kongreso, tatanggapin po yan ng DPWH. Kailangan lang namin ipaalam sa kanila na dun, tandaan nyo, lumabas yung Senate version na pasa on third reading Tuesday last week. Sumulat kami Thursday after. And we have to point it out to them na ito ang effect. Para pakinggan lang kami. Kung ang decision pa rin nila, wag ibalik, syempre, Senate and House yan.
then it's okay. Hindi naman po talaga ako engineer. Hindi, I don't deny that. Never ako. May nagsabi bang engineer ako? Wala naman. Sinabi ko bang engineer? Hindi naman ako engineer. Sir, yung mga bagong officials, walang connection kay Alcantara and Hernandez. Wala. Or lawmakers. Wala. Pang ilang porsyento po yung sa buong Deo First District, mga ilan po yung pinatalsik nyo doon? Sa estimate nyo lang. Hindi ko na alam. Ilang bante. Basta lahat ng may kaso, wala na. Lahat ng may kaso, wala na. Thank you. Right now, wala pa. Right now, wala pa. Okay. Thanks, guys. Huwag mo haharasin. Anong bahan niya? No, ayos na. Okay na yan. Apat po yung apat. Hindi, pero ilang kayo ng batch? 40 po tayo. 41. Makarli ka highway ongoing na rehab sa Baliwag. Pagkapatuloy kahit holiday, no? Ayun na. Okay, okay. We'll see you. Sunod apple tomorrow. Sunod apple tomorrow, 10 a.m. Sunod apple tomorrow, 11. 11. Nakaroon lang po kami tigabulusan. Ayun po. Ito po kayo. Baka pa po. Sasara na po natin. Ay, salamat po. Ito po yung bago nating di. Magaling po yan. Opo, salamat At po. hindi po magnanakaw yan, kamukha ni Alcantara. Mabait yan. So, ito ay pasisir. Itong buwan na kami bahasa. Hindi namin bota na ipot. Alangan tubig putik naman yung lumabas. Mga rin ako na. Yun lang po ano namin. Sana wag na kami bahayin kasi Hindi, mga ayusin estudyante. natin. Kawawa estudyante tsaka yung mga nagtatrabaho. Ayusin po natin to. Sisimulan na natin to, ha? Kawawa na po yung bulong. Maraming salamat. Tsaka yung mga gumawa ng kalokohan dito, pinapakulong na natin. Yung sa amin, Yung iba, makukulong na. sir, yung sa amin, may dike. Doon lumalabas sa simento yung tubig. Yun, we have to check those also. Dike, tapos lumalabas May yung tubig seepage, doon no? sa... Lara, ba't may seepage? Mika. Ito, batang-bata ito nga to. Ito, 15 years old lang yan, no? Child labor. Ito yan, ha? Makakasuhan ako ng child labor. May mukha yan siya 15, pero 21. Bakit may seepage? Bakit daw may sipig? Dok? Para may sound. May mga seepage din daw, eh. Ibig sabihin, both sides. Pintado, pero doon lumalabas sa simento yung ilalim. Ano yun? Tayo wala yun. Andun po sa uli lang doon. Tingnan nyo. Yung backjob naman yun, tapal. Hindi naman backjob yun. Tapal. Bakit yan? Galing na rin sa ground water. Yung tubig. Sa ilalim na, kunyari, pandal yan. Sa gitna po. Saan nagagaling dito? Sa ilog po. So may seepage. Bakit kayo? Ano pa yung process? Bakit nagsisipage? Masama ang pagkagawa.